Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores. Isa siya nga doon sa mga naghain po ng panukalang batas dyan sa Kamara, Anti-Political Dynasty. Kong, good morning po sa inyo, Christian at Doris. Good morning, Kong. Good morning, Christian. Good morning, Doris. Opo, kahapon po ba nung nagsimula ang deliberation dyan sa House? Naku na po. Sabi ko nga, Kong, mobile ba siya? Wala, mahaba-haba pa naman ang programa natin. 8:43 pa lang naman. Saan ba't makaka-connect din tayo? Oo. Yan ang tinatawag natin na interconnectivity. Pinag-uusapan lang natin kanina. Tama. Dahil gusto kasi naming maintindihan ni partner, pati din, syempre tayo mga kapamilya, ano ba ang kaibahan ng House Bill na kanyang i-final doon sa 18 iba pa? Kaya nga. Okay na daw ang linya. Okay, balikan natin si Sige. Congressman Flores. Tirahin mo na, Christian. Kong, good morning ulit. Sorry, good morning again, Apo. Doris and Alvin. No problem, Kong. Opo, kahapon po nung nagsimula ang deliberation dyan sa Kamara, kasama na po ba yung inyong inihaing panukalang batas sa natalakay? Opo, kasama po yung House Bill number 381 na final natin sa Anti-Political Dynasty. Opo, at compared po doon sa 18 iba pa po na mga anti-political dynasty bill na inihain po ng inyong mga kasamahan, ano po ang difference po ng inyong panukalang batas? Ano pong Meron ba ang pagkakaiba? Yes, sir. Medyo strict yung sa akin eh. Kasi dapat hindi pwedeng magkasabay. Like let's say, if you're a district representative, walang pwedeng relative in the second degree of consanguinity or affinity na pwedeng sumabay in any other position within the district. If you're the governor, na wala din pwedeng sumabay within the province or city or municipality. Kung mayor ka, walang pwedeng sumabay na gano'n. So, sa iba kasi medyo may leeway sila to allow depending kung anong position. Sa akin naman, although limited to the second degree of relationship, but bawal talagang sabay. And bawal din ang succession. Opo. Pag sinabi mo succession, yung parang ipinapamana yung posisyon, Yes, ma'am. ganun po ba? Opo. Meaning pagkatapos ng 3 terms mo, bawal pong tumakbo for the same position ang relative mo within the second degree of consanguinity or affinity. So bawal asawa, bawal anak, bawal tatay, bawal kapatid. Magkano tuloy? Ano yung meron po bang period ng pagbaban sa ganito? Yes. Isang term lang din. No? Okay. Basta hindi magkasunod. Ayun. Ang purpose naman yan is para mabigyan talaga ng chance na maputol muna yung isang family name before pwedeng bumalik ulit. Opo. Paano po nito po protektahan naman po, Congressman, yung baka po ang maging estilo po ng ilang mga personalities or mga politiko ay hindi man nila direktang kamag-anak pero mag-recruit naman sila ng mga kakilala nila. Correct. Para patakbuhin, para sila ang gamitin na parang ikaw Sila pa rin, ikaw ang magsusulong na mga gusto ko mangyari kasi hindi ako makakatakbo ngayon. Yan ang talagang hindi ko na pwedeng makover sa bill because wala nang relationship eh. Wala nang family relations. No? Opo. So, pag stranger talaga, wala ka nang magawa. But if it is within the family, at least malimit mo from the law kung Yes. sino yung pwede at hindi pwedeng tumakbo. Opo. Pero kung ang katanungan ko kanina pa at katanungan rin ito ng sambayanan, paano tayo makakaasa na itong batas na ito ay magiging ganap na batas kung ang magboboto tungkol dito ay sila-sila rin. Mga kasamahan din po ninyo. Kasamahan din, oo. Yan po ang pinakamalaking challenge, no? To convince yung kasamahan namin, both sa House and sa Senate, na suportahan tong bill na to because if you really look at it, marami dyan sa amin, including myself, ang either nag-succeed or related to someone who is also in politics, di ba? So that's the most difficult part. And ang best thing na magawa ng taong bayan is to pressure really your congressman, pressure your senator to support any version of the bill that would finally define what a political dynasty is para tuluyan na mapagbawalan. Opo, 19 po itong i-final dyan sa atin sa lower house. Kung ano po ba ang napag-uusapan? Iko-consolidate po ba itong 19 o ito po ay isa-isang tatalakayin? As of now, isa-isang tatalakayin, no? But although may similar versions na file na meron din yung kay Speaker at kay Sandro, I don't know lang which one will gain more support among the members of the committee first, no? And which one will also be acceptable for the whole House as
as a body. Opo. Paano po ang proseso dyan? Yaman din lamang po na merong version ang House Speaker. Yun sa kanya po muna ang uunahin? O paano ang prioridad ng pagtalakay ng mga bill na yan? As of yesterday po, I think binasa naman po lahat ng bills that were pending. So each bill was given an opportunity yung sponsor to say why ang bill niya ang mas gusto niyang ipasa. Of course, consensus pa rin yan na kung i-consolidate ba or emerge ba yung different bills to come up with a new version na acceptable para sa lahat. Opo. At ano po yung kasiguraduhan na siyempre may basbas po ng Pangulo na gawing priority bill ito. Oo. Na hindi naman po din magiging malaking impluensya yon para po maging pabor sa administrasyon yung version po na ating ipapasa. Sana nga makinig din yung mga kasama natin na sinabi na nga ng Pangulo na priority ito. No? Ang issue na lang dito is kung anong version. Ayaw ko rin na yung watered down version kasi it will defeat the purpose of having a anti-political dynasty law na nag-aalaw naman ng political dynasty. So dapat bigyan talaga natin ng opportunity din na either hindi makontrol ng iilan lang pamilya ang politics in the Philippines. Hindi lang po sa local government level but including national. Opo. Gano'n sa katagal sa palagay ninyo matatalakay ito hanggang sa makita na natin talaga na mayroon ng forma na masasabi natin na ito na ang magiging forma ng batas? Pirmado na ng Pangulo. Oo. Well, siguro on the House level, mga a few more months siguro kasi after the first reading, i-consolidate yan, i-approve pa yung version na gusto nila. Then second reading, debate pa yan sa House. So that's gonna take another 2 or 3 weeks. Sabihin natin the earliest siguro is April. Ganun. April, malapit-lapit na rin. Oo, mabilisan. Yes, earliest. Good. I mean, if all things goes as planned na. Opo. Siguro kung tawid naman ako ng mabilis lang doon sa isa pang pinag-uusapan natin dyan sa Kamara bilang kayo din po pala ang Vice Chairperson ng House Committee on Justice at nabanggit po ni Congresswoman Luistro nung isang araw na next week po ay target ng masimulan yung pagtalakay doon sa impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Baka po meron kayong gustong idagdag na mga information about that, sir? Nag-set na po si Chairperson Jinky Luistro ng February 2, 3, and 4 as dates na Committee on Justice will meet to consider the form and substance of the impeachment complaints that were filed. Opo. At iimbitahan nga daw po ba ang Pangulong Marcos doon sa pagsisimula nitong deliberation next week? After ma-determine kung may substance yung impeachment complaint, then yung Presidente will be given a copy of the complaint together with its attachments and bibigyan siya ng 10 araw to file his answer. No? So after he files his answer, may pwede pang sumagot yung impeachment complainant and then we can hear na a little bit on the side of the President din para to give him due process. Opo. But may option din yung Presidente na hindi sumipot at all. O pwedeng representative lang niya, abogado. Hindi po. Pwedeng hindi talaga siya. Talaga? And not send a lawyer. Yeah. Because ang trial naman po will happen in the Senate. Ito lang naman sa amin is determination lang kung tama ba na may articles of impeachment kami pwedeng iakyat doon sa Senado. Opo. Meron ba kayong tinitignang timeline dito kung sa Committee on Justice kung gaano po kabilis ang magiging proseso po ninyo para may akyat sa Senado? Yung determination ng form and substance, medyo, ang form, madali lang yan, no? So, most likely, just one meeting yan. Ang substance, ang medyo tatagal ng siguro 1 or 2 days para to determine talaga kung yung facts na sinabi dun sa impeachment complaint constitute acts that are impeachable, no? Na pwede namin gawing articles of impeachment na pwedeng maakyat doon sa Senado para doon litisin yung kaso. Opo, ang House Deputy Majority Leader po, ang anak ng Pangulo ay nagsabing mag-i-inhibit po siya, hindi siya magpa-participate dito sa impeachment proceedings. Pero paano po natin din sisiguraduhin sa publiko na talaga nga pong magiging tama ang proseso at magiging balanse po ang pagtalakay ng House Committee on Justice sa impeachment complaint laban sa Presidente? In fairness to our Majority Leader, Sandro Marcos, wala naman siyang ginawa to prevent the impeachment from being referred to the Committee on Justice. Being the chairman or head ng rules namin,
after it was referred to the office of the Speaker and na-include sa ng order of business, si Majority Leader Sandro did not prevent it from being referred to the Committee on Justice. Kasi yan talaga yung unang step na matawag natin na initiate na po yung impeachment complaint. So sa mga everyone who's saying na he will try to stop it, nakita naman po natin na walang ginawa po ang Majority Leader natin kahit anak siya ng person complained of. Opo. So pwede nating sabihin, Kong, na wag mag-alala ang taong bayan at walang magiging, kumbaga, ay lutong Macau. Oh, yes po. Yes, we will really try to resolve the impeachment complaint based on the complaint that was given, based on the evidence that was submitted, and also based on our conscience. Alright. Okay po. Sige, good luck ng marami. Apo, good luck, Kong. Oo, medyo masalimuot Madugo, eh. Madugo, ito nga papasukin. Pero good luck pa rin po, Kong. Thank you very much. Thank you, Kong. Good luck po. Thank you din po. Thank you, Doris. Thank you, Alvin. Si Congressman Jonathan Keith Flores, ang author ng House Bill 381 at ang ang second district representative ng Ayun. Bukidnon na Bulol pa at Vice Chairperson ng House Committee